binigyan po namin siya ng bagong assignment or bagong trabaho. Ang inaano ko lang po, bakit 9 na taon po ako, ganun-ganun lang po, dahil lang po sa nanganak ako. Nag-offer naman sila ng trabaho, utility po. Na dapat either tatanggapin mo or hindi mo tatanggapin. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ma'am, gusto ko lang maging klaro, no? So, ikaw ay nagpapaalam dapat na mag-file ng maternity leave dito sa iyong kumpanya. Tama ba? Opo. Kailan ka una nag-file ng maternity leave dito sa iyong kumpanya? April 14 po. April 14 ka nag-file. Opo. 2026. Ngayon, in-approve ba to o dinisapprove? In-approve naman po nila. Sila rin po yung nag-ayos ng maternity benefits ko. Yung in-apply mong maternity leave, naka-indicate ba kung ilang araw ka mawawala? 105 po. 105 days. Opo. Ngayon, anong sinabi ng kumpanya? Ang sabi po ng agency is, hindi daw po kasama yung Sabado at Linggo sa bilang ng pagpapail ko. Bali, yung Monday to Friday lang daw po yung bilang. Kaya po umabot siya ng bali 4 months. Kaya lumampas siya na 105 Opo. days. Kasi akala mo, yung computation na 105 days, kasama yung Sabado at Linggo. Opo, kasi sila po nagsabi na hindi daw po kasama sa bilang yung Sabado at saka Linggo. Well, kung hindi kasama yung Sabado, Linggo, di ba parang mas tatagal yung file mo ng Opo. leave? Hindi ko pa po kasi alam na ganun po pala yung bilang ng file ng maternity po. Kasi first time ko lang po mag-file ng maternity. Ano bang akala mo? Ang alam ko lang po is 105 days. Nung nagsusulat na po ako, yun nga po, sinabi po ng agency na hindi daw po kasama yung Sabado at So, anong Linggo. gusto daw mangyari ng agency? Wala naman po silang sinabi, tinanggap naman po nila. So, bakit tayo nandito? Kung tinanggap naman nila yung maternity leave mo, ano yung nagiging problema? Ang naging problema po kasi is wala na po akong babalik ang trabaho dahil po nung nag-report po ako ng August 3 is RTA na daw po ako. Anong sabi ng agency mo sa'yo? Alam din po kasi ni agency na may usapan doon sa company na kailangan daw po mag-resign ako. Kaya po nung time na nag-leave na po ako noon, kinuha po nila yung ID ko. At Kinuha nila sino? Kinuha po nila yung ID ko. So, ano sinasabi mo? Pati ba sa agency, tinanggal ka na? Parang pumayag po sila na tanggalin ako doon kasi pinapapirma po Pero nila. di ba, ikaw naman mismo din, sinabi mo sa video mo kanina na ina-acknowledge mo naman na Opo. kliyente naman yun, hindi ka naman empleyado doon. So, kung Opo. binabalik ka sa agency, anong nagiging problema? Ayun nga po kasi, di ba po, pag pumayag naman po sila na mag-maternity ako, dapat po hindi na po ako ginalaw ng company. Well, siguro, no, para ma-explain ko lang din sa'yo, may dynamics po kasi between the agency and the company, which is yung client nila. Now, the client reserves the right. Yan din yung medyo gray area pagdating sa mga agency and company na anytime they can remove the person. Kasi under ka naman ng agency, hindi ka naman under doon Opo. sa company. Now, the agency, siya yung mismo dapat maghahanap ng panibagong assignment mo para sa iyo. Okay, nag-offer naman sila ng trabaho, utility po. Either tatanggapin mo or hindi mo Opo. tatanggapin. So lumalabas dito, ang employer mo yung agency. Opo. Ang inaano ko lang po, bakit ganun po na 9 na taon po ako, ganun-ganun lang po ako na. Siyam na taon doon sa client. Opo. Kasi po, okay. parang wala naman po akong violation po doon or mga po dahil lang po sa nanganak ako. Pero para lang ma'am maging klaro, no, ang ating client, for example, kung tayo ay under agency po, hindi sila ang employer mo. Opo. Magkaiba employer-employee relationship. Meaning, kung tinanggal ka man ng client mo, you're still under the agency and yung agency ang magbibigay ng trabaho sa'yo. Kahit 30 years ka pa, 20 years ka pa, pwede ka pa rin tanggalin anytime. Pero ang agency mo ang dapat tatayo para i-assign ka man. Actually, sir, nag-report na po siya dito sa amin. Pinaliwanag po sa kanya na hindi po siya tinatanggal ng employer niya. Which is, ang employer po niya ay si agency, si Angelo. Hindi po yung client po namin. Okay. So kami po, dahil nag-maternity siya, pagbalik po niya, binigyan po namin siya ng bagong assignment or bagong trabaho. Actually, sir, last week pa dapat siya for interview, kaya lang hindi po siya nakakapunta kasi may sakit daw po yung anak niya or may vaccine. Until today po dapat, meron po siyang schedule for interview, kaya nga lang po, nagulat ako na nandiyan na po siya. So, ang sinasabi ninyo that she is still currently employed dun sa agency. Tama ba? Yes po, tama po. Okay. Ma'am, siguro explain mo lang kasi ang sinasabi ni ma'am dito, 9 years daw siya, nandun sa client na bago daw siya nag-maternity, parang naging wala lang daw lahat ng yun na 9 na taon. Sinasabi niyo po na 9 years po kayo kay client namin. Yung 9 years na yun, ma'am, is employed po
kayo kay agency, hindi po sa kliyente namin. Katulad po ng sinabi ni Sir, yung employee-employer relationship po ay sa atin pong dalawa yun. So, wala po kaming pagkukulang na ginawa po sa inyo dahil pagbalik niyo po ng maternity, tuloy-tuloy pa rin naman po yung employment po ninyo sa amin. Ano po, katunayan po, nabigyan pa po kayo ng SIL namin dahil nga po, employed pa po kayo kay Angel of Grace. Tama po ba, Ma'am Renaline? Ma'am, nakikinig ba kayo? Opo. Okay. Nabigay ba din yung maternity benefits nito ni ma'am? Lahat-lahat ba yun nabigay sa kanya? Yes, sir. Nabigay na po sa kanya. Matanong kita, nakuha mo ba? Naklaim mo ba lahat ng benefits mo? Sa SS lang po. Yes, sa SS. Okay. So may nakuha ka naman, which is tama naman din, no? With that said, nag-usap naman na tayo yan. Kasama mismo yung kumpanya. May katanungan ka pa ba? May naging klaro na ba sa'yo? Or may gusto ko pa marinig mismo from Dole kung ano ba talaga dapat? Ayun nga po, yung gusto ko lang pong malaman kung legal po ba yung ginawa ng company po. But then again nga, ma'am, ang sinasabi ko nga sa'yo, magkaiba po yung setup ng agency versus direct hire. Sa ilalim po ng batas na Republic Act 11210, yung expanded maternity leave, lahat po ng mga kababaihan na nagkaroon ng sabihin nating karapatan na magkaroon ng pagbubuntis at nanganak, ito po ay dapat ibigay 105 days. Ito pong 105 days, sa ilalim po ito ng batas na aking nabanggit at ito po ay calendar days, hindi po ito working days na binabanggit po kanina. Okay. At kung sakasakali si employee, si female, ay isa siyang single parent, pwede siya maka-avail ng 15 days additional if qualified siya kung siya ay single parent. At the same time, kung hindi pa rin po sapat yung 15 days or 105 days, may karapatan po din si employee na mag-extend yung kanyang maternity upang maalagaan ang kanyang baby. Ito ay maximum of 30 days. Itong 30 days po ay without pay. Nabanggit din po kanina, naririnig ko po na naibigay naman pala yung karapatan, yung mandatory benefit sila rin ng EML sa female employee. Ngayon, narinig ko rin po merong kalituhan bakit nagpa-question si principal tungkol po doon sa paglipat, pag-pull out. So, bilang principal or client ng agency, may karapatan po si principal na maghahanap ng kapalit, lalo kung yung kanyang position ay nabakante, natural para hindi po maantala yung position niya, maghahanap po yan ng kapalit. Yes. Ngayon, doon sa 105 days, dapat, kung naglagpas ko siya ng 105, dapat mayroon pong na-file na application o extension approved by the employer. This is the agency. So, nangangalagan, sir, wala po akong narinig na pag-approve kung hindi yung nagagamit po yung mga sobrang sa 105 dahil doon sa kanyang anak. Ito naman po ay maja-justify. Ayon naman po sa babae, sa female employee, ay nakatanggap naman po siya na aayon sa batas ng EML. Alright. Ngayon Okay. po, dahil nga po doon sinasabi na tinanggal, ayoko pong magbigay muna ng pahayag kung siya illegal na tinanggal, pero binanggit naman po ninyo yung employee-employer relationship since the agency ay meron ng 9 na taon na pananalagi sa agency at ang kanyang mga napupuntahan o pinuntahan na principal, itong principal, yung company na ito. Ngayon, siyempre po, bilang protection, kailangan din po magkaroon ng malinaw na usapin matapos yung 105 days. Okay. Kaya binigyan naman po ng notice si employee na mag-report for possible. Yeah, the RTA. Yes. Yes. Ngayon po, kung tinatanong po niya kung mababaliwala po yung 9 years, hindi po ito mababaliwala. Continuous pa rin po yun sa kanyang... Because under pa rin siya ng agency. Tama po ba? Yes, sir. Maaaring mawala ang tenure niya the moment merong nagawang pananagutan, pagkakamali, or labag sa company policy, either ito is sa principal o sa employer niya, sa agency. Kung ito ay nalabag, maaaring ma-forfeit yung separation pay niya. Dito Alright. po, wala pa po akong nakikitang pagtatanggal po hindi Yes. pinull out dahil po doon sa Client. position na nabakante. Yes. So siguro sir, with that said, no, kami naman nagpapasalamat sa inyo na bigay na impormasyon dito sa aming programa at sana naging klarong-klaro na dito sa ating complainant. So with that said, sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating lahat. Alright. Klaro na ba sa iyo kung ano yung karapatan mo? Again, hindi po kayo tinatanggal sa agency.
Magkaiba po yung kliyente at agency. Ngayon, kung kahit man mawala ka sa kliyente mo, pero nandun ka pa rin sa agency, employed ka pa rin at hindi mababaliwala ang ilang years mo pagtatrabaho. Eh sir, kasi po yung di ba nag-ano sila ng bagong offer. Yes. Lahat po kasi yung bagong requirements pati po medical. Ganun talaga, ma'am. Salary deduct. Ganun. Anong salary deduct? Yung medical daw. Yung medical. Well, I mean, yun ang pag-usapan ninyo kasi panibagong trabaho yan, ma'am. Panibagong application yan eh. The client can reserve the right to do so na magtanggal or what, but mag-usap na lang kayo ng mismong manpower. Okay? I think mas maganda mag-usap na lang kayo, Ma'am Jen. Ma'am Jen, ganito na lang, no? Mag-usap na lang kayo nito ng ating complainant, itong si Renalyn, and then siguro asikasuhin nyo na lang din itong panibagong job offer sa kanya para makapag-apply na siya kagad. Okay, Ma'am Jen? Yes, sir. Actually, siya na lang din po yung hinihintay namin para ma-assign po siya sa bago niyang work. Alright. Okay. So with that said, Ma'am Jen, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Sir Carl. Okay, ma'am. So, klaro na sa'yo. At least, mismo from Dole, siya na yun mismo nag-explain. Alam mo na ngayon. Ang para sa akin ko, akong tatanungin mo susunod, wag ka masyadong ma-attach doon sa kliyente kung saan ka nagtatrabaho. Isipit mo lang yan, hindi, parang designation lang to. O in-assign lang ako dito. Anytime, pwede ako ma-pull out, mapunta sa iba. Pero importante, magbibigay yung agency pa rin sa akin ng trabaho. Okay sa'yo, ma'am? Alright. Maraming salamat sa'yo. Ha? Salamat din. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ng programa